Tumitin po natin ang tawag sa blessings. When upon life billows you are tempest tossed. Ready? Sing. When upon life billows you are tempest tossed. When you are discouraged, thinking all is lost. After many blessings, name them one by one. Then it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid a conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Heaven's comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Tayo po'y muling mukod at manalangin. O Ama na dakila sa lahat ng kapangyarihan, Panginoon, kami po ito sa puso ng pasalamat sa lahat po ng pagpapala na pinagulong niyo po sa bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, sa buwan kalakasan na pinagulong po namin sa mga oras nito. Panginoon, dalangin namin ang masalapit po sa harapan, kaya mag-aral ito sa pagpapalagalan ng iyong mga salita, at hindi sa pagpapamulan ng bayas ng bahay nito, Panginoon. Dalangin din namin na magamit ito upang makatulong sila ng po namin na nakakailangan sa pagpinansyal po nila, Panginoon. At hindi na hinihiling po namin sa mga susunod na araw na ipakainatan niyo po kami sa aming mga negosyo at trabaho na pagkalog niyo po sa amin ang aming mga pangailangan sa aming mga pagpasita ng pangatawan. Panginoon, muli kami rin makasalamat sa lahat at humihingi ng kapatawaran sa mga pagkakasala. At sa mga bagay, Panginoon, hindi man masambitan ng mga labi, ay patuloy po namin hinihiling at salamatan sa ngalan po ng anak na si Kristo Jesus ang Pagkakapintas, ngayon ay pagkakailanman. Amen. Patuloy po ang ating pasalamat sa lahat ng mga kapatid na dumating. Ganun din po kay Sister Mayra at sa kanyang asawa na muli nakasama natin sa panumpaan na ito. Maraming salamat po sa inyo. Nawa, nagdagan pa natin ang pagtitiis sa mga panahon na ito dahil gusto na naman ang ubulagnat at sipon. Ano po? At ang inyong lingkod ay natrangkaso din, kaya medyo mabigat yung bonus natin. Ano po? Palakasin tayo ng mga vitamins na yan at uminom tayo ng maraming tubig. Ano po? Sana bago natin na tapusin ang mga taon na ito na mapayapa at maayos, pag-aralan nating balikan yung mga dati natin itong mga paksa na lumipas na naman ang isang taon kung lulubin ng Panginoon na tayo ay nakasurvive na naman. Pagkamat meron tayong mga kapatid na nawala na sa iglesia, ngunit ang Diyos ay patuloy na tumatawag ng tao. Ano po? Kaya huwag tayong mangamba sa bagay na yan. Palakasin lamang natin ang ating spiritual na katangian sa Diyos, yung sa relasyon, huwag natin siya iwanan sapagkat siya ang ating buhay. Ano po? May mga kapatid tayo na nawala na, pero sila ay nanatiling nasa piling ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo sa umagang ito, mga kapatid. May dagdag po ba? May additional pa? Additional po. Yung, di ba pagka mag-a-address tayo ng panalangin, tama muna. Opo.
Eh, paano po yung ibang sila, Lord? Ganun, yung Lord. Yung Lord po kasi, minsan, nasa kanila din yun na, kumbaga, capital. Ganon. Kumbaga, alin na mas dapat ang Lord o Ama? Mas nagagamit Ano talaga. yung Lord tsaka Jesus? Yung po kasing itong salita na to, sa Old Testament, capitalized po ito. Yan. Dito sa New Testament naman, ganyan naman siya. Yan. Ito ay referring dun kay Yahweh, yung sa Diyos Ama, ito kay Jesus Christ. Yan. Sa sa pangalan po. Pero sa atin pong mga kadalasang panalangin, usually, ginagamit po talaga, mas marami yung banggit ng Ama. Opo. Pero Ama. mas definitely dapat Ama muna. Opo. Kasi sa huli natin hihingin, di ba, dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon. In Jesus' name. Opo, in Jesus' name. So, lagi yung umagat parang sa letter, Opo. meron pang introduction and the letter head. Opo, parang naka-ayos siya. Tapos yung, sa baba na yung in Jesus' name, di ba ganun? Opo. Sa iba naman po, kagaya sa amin, tatlo naman yung binabanggit sa amin. Nandito sa 1 Corinthians naman nakalagay yun. Ito yung ginawa ng lolo ko na tuwing matatapos yung aming pag-aaral, binabanggit niya lagi itong nakalagay dito sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ang siya nawang sumaating na amin. Yun. Ganun naman yung lagi nilang binibitawan. Naka-involve yung tatlo na yun. Minsan kasi po, hindi nababanggit yung Espiritu Santo. Pero nasa nananalangin naman po yun. Kung kaya niya bang, minsan hindi napupuna o nabibigyan ng emphasis na yung Holy Spirit ay kasama din. Oo nga. Opo, ganun nangyayari Oo nga, minsan. hindi kumbaga parang wala sa gusto. Opo, parang hindi naka-ano. Naka-include siya. Opo, naka-include. Kaya pala Every figure eh. Yung Espiritu. Opo, talaga siya. Kaya depende po yun sa nananalangin. Yung mga matatanda sa una, sa mga probinsya, pasok yung tatlo na yun. Ayun. Pasok. Kaya depende po sa nananalangin yun. So kung kaya naman natin ding alalahanin at maitagdag yung tungkol sa Espiritu na yun, isama po natin. Kumbaga interest. Oo, kasi ang Diyos naman ang nakakaalam, di po ba, nung inaano natin, na once na nabanggit natin yung Ama, yung Anak, para consider, nandun na rin yung sa Holy Spirit. So sana po, naging maganda yung malaking bagay yun. Kasi yung iba hindi marunong manalangin po. Ay, sino po? Ay, Sister Ellie po. Kasi sabi mo, huwag pa ulit-ulit. Ganito ang naman. Sa isang araw, 3 beses ka nagamit tungkol sa biyaya. Nasasakit mo ulit yung biyaya dahil biyaya ang Sa pagkain. Paano yun? Yun po naman, yung sinasabi dito kanina na meron tayong binasa sa Pilipos ba yun, 4 sa tungkol dun sa hinihingiling natin panalangin. Hindi naman po siya magsisilbing paulit-ulit kung dun sa, halimbawa, nabanggit natin kanina kasi alam naman po ng Diyos na talagang kailangan natin siyang pasalamatan di ba? Parang magiging repetition lang yun. Kung kabisado, yung kaya ba yung repetition, mahaba po kasi. Pero pag may iksi, hindi naman po siya. Hindi ba yan inaano sa ng mga Katoliko na minimorize yung binuong mo niya hanggang sa matapos tapos babalikin na naman 10 repetition. na hindi pa dyan pinatutungkol yan. Yun, Italian dito ba? Pabalik-balik. Pagkalakan niya. Kasi ang ibig sabihin sa 3 beses sa isang araw. Mauulit mo na naman kasi biyaya pa rin. Kinabukasan, gano'n pa rin, biyaya pa rin. Ay, yun lang ang pinasasalamatan mo, siyempre mauulit yun. Iniisip ko, baka yung sa yung mga Katoliko na pabalik-balik yung kanilang na yun. Hindi ko alam kung alin ang